Tayo tayong lahat. James chapter 5 please, verse 16. James chapter 5 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay ang isang talatang ito. James chapter 5 verse 16. James 5:16. James chapter 5 verse 16. Basahin po natin, James chapter 5, verse 16. Ready, read. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ipahayag ang inyong mga kamalian sa isa't isa, at manalangin para sa isa't isa, upang kayo nawa ay mapagaling. Ang mabisang taimtim na panalangin ng matuwid na tao ay nakakagawa ng marami. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Lord, salamat po sa iyong salita. At salamat, Lord, dahil ang panalangin ay binigay niyo po sa amin para directly pwede ka naming kausapin anytime, anywhere. Hindi namin kinakailangan magbayad. Hindi na namin kinakailangan dumaan kung kani-kanino. Ito, Lord, ay direct line. Meron kaming direct access sa trono ng biyaya. At salamat sapagkat ang iyong tenga ay laging available to listen to our prayers. At ang iyong karunungan ay higit sa aming kaalaman. Kaya mas mabisa ang iyong kasagutan at tama ang iyong reply sa aming mga panalangin. Kaya Lord, as we look upon itong verse na ito sa James chapter 5 ngayong gabi, hindi lang namin ito pag-aaralan, bagkus tulungan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng wisdom paano namin ito ma-apply sa aming buhay, na ang aming panalangin, Lord, ay maging effective, maging fervent kami when it comes to our prayer life, Lord. At turuan kami ng Holy Spirit ng tamang panalangin ng ayon po, Panginoon, sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa, at kung lalagyan po natin ng pamagat ang atin pong pag-aaral ngayong gabi, ay ito po ay the effectual prayer. At dito po makikita natin ang aklat ng James. Ito po ay masasabi nating aklat na very practical. Kaya nga merong mga ibang theologians or sabi nating mga church writers noon na sinasabi nila ang Book of James ay hindi daw dapat part ng Scripture kasi nga nagtuturo daw ang Book of James ng salvation by works. Kasi di ba sabi ni James na faith without works is dead. Samantalang si Pablo naman, ang tinuro niya is, for by grace are ye saved through faith. Pero ang blessing sa Bible, kung unawain natin yung tinutumbok o yung konteksto, hindi sila magkaaway. In fact, nagkakaisa nga po itong si James at saka itong si Apostle Paul when it comes to their doctrine. Sapagkat si Apostle Paul, ang kanyang teaching is about kay God. No? Kumbaga yung vertical relationship with God. At pagdating naman kay James ay yung horizontal. Ito naman yung sa kapwa, tao naman. Kaya nga, when it comes to our neighbors, we have to show yung good works. No? Kaya nga, faith without works sa ating mga kapitbahay is dead. Sasabihin mo na born again ka, sasabihin mong baptist ka, sabihin mo nga mananampalataya ka, tapos hindi naman nakikita sa buhay mo, ay wala yan. No? Kumbaga, patay yan sa paningin ng ating kapitbahay. And maraming mga diniscuss dito si James na mga series na mga practical na mga kinakailangan po natin bilang mga mananampalataya. At ang blessing din po, kasi pagdating sa panalangin ay, kung sisimulan po natin doon sa verse 13, ay diniscuss din po ni James na kapatid ng Panginoong Hesukristo, half-brother niya, ang tungkol po sa panalangin. Kaya nga, dito po, bibigyan lang muna natin ng pansin, itong 16, and kumbaga sa maiksing pag-aaral po natin, ay tignan po natin ang mahalagang bagay po when it comes to our prayer. Una po, gusto kong bigyan ng pansin yung salita po dito sa last part mismo ng verse. Mamaya po balikan natin yung mga unang part. Sabi kasi ng verse,
the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So mahalaga in the sight of God na ang nananalangin ay righteous. Kaya lang kung isipin nyo, teka lang, there's none righteous ha. Di ba? Alam naman po natin, there is none righteous. Totoo po yan. There's none righteous. Wala pong righteous in the sight of God. Pero salamat po mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang pagiging righteous in the Bible, ito po ay binigay na titulo na sa atin pong mga mananampalataya. Alam po natin hindi tayo righteous. In fact, in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, singit ko lang po ito. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, kitang-kita po natin dito na sabi nga, "For he hath not made him to be sin for us, who knew no sin," si Jesus Christ, "that we might be made the righteousness of God in Him." So si Jesus Christ, inimpute niya ang kanyang righteousness sa atin. Of course, si Jesus Christ yung righteous, hindi tayo. Pero the moment we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior, yung righteousness na yan ni Christ ay na-impute na po sa atin. Kaya, pagdating sa pananaw ng ating God the Father, hindi na po yung righteousness natin ang nakikita, kundi yung righteousness ng ating pong Panginoon. Kaya mahalaga po, when it comes to our prayer, sa paglapit sa ating Panginoon, number 1 po, prayer of a converted man. So kinakailangan po sa paglapit natin sa Panginoon, siguraduhin natin na meron tayong personal relationship with our God. Na tayo po righteous, not because of our works, but because of the righteousness of Christ, kaya nakakalapit na po tayo sa atin pong Panginoon. Huwag niyong kalilimutan na dun sa John chapter 9 verse 31, sa John chapter 9 verse 31, the Bible tells us, "Now we know that God heareth not sinners." Yes, ang Diyos po, sabi pa nga kung dudugtungan pa natin yung talata sa John chapter 9 verse 31, "But if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth." So mga kaibigan at mga kapatid, ang mga makasalanan, since nung hindi pa tayo mananampalataya, tayo po'y hiwalay sa Diyos, then wala tayong ugnayan sa Kanya. Hindi natin siya pwedeng tawaging tatay natin. Hindi natin pwedeng tawagin na lahat ng tao ay anak ng Diyos dahil alam po nating merong anak ang kadiliman. Pero salamat sa kaligtasan na meron po tayo, directly makakalapit na po tayo doon sa Holy of Holies, doon sa throne of grace ng atin pong Panginoon at handa niyang sagutin, pakinggan ang ating mga panalangin ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw ay ligtas sa oras na ito, pwede bang mapakinggan ko yung amen ng mga save ngayon? Amen. Buti na lang, mga save ang kausap ko. Yan, kung kayo mananampalataya, amen. Pwede kayong lumapit sa Diyos anytime, anywhere, at hindi niya po i-reject ang inyong communication sa Kanya. Let's go to number 2 naman po, mga kaibigan at mga kapatid. Balikan na natin yung unang portion ng James chapter 5, verse 16. Ang sabi po ng talata, dun sa unang part ng James 5:16, "Confess your faults one to another." So, confess your faults. Tandaan nyo po, para ang isang panalangin ay maging maayos. Kumbaga ito ay maging maganda at mabisa. Pagdating po sa ating Panginoon, mahalaga po na merong confession, sabi nga rito, confess your faults one to another. Kaya number 2 po, confessed man. So mahalaga po na sa isang pananalangin, meron kang paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Pero clarify ko po ito kung anong klase itong pag-confess na binabanggit po dito. Kasi meron pong mga tradisyon, meron pong mga maling paniniwala regarding po dito, na tinuturo po ng mga ibang pananampalataya na sinasabi nga nila, kailangan magkumpisal ka muna para ikaw ay maging maayos ka. Pero ito po kasi, hindi ito yung confession doon po sa harapan ng ating Diyos. Sabi nga, confess your faults one to another. Alam nyo, isipin nyo na lang on a practical level, ang hirap manalangin kung meron kang nagawang pagkakamali sa kapwa-tao mo. O kaya naman sa kabilang banda, kung meron kang nakagalit, di ba, meron kang nakasamaan ng loob, ang bigat po ng panalangin, ang bigat manalangin kasi meron kang daladala na bigat. Minsan, imbis na pag nananalangin ka, ang focus mo si God, naalala mo yung hindi nagbayad sa'yo ng utang, yun yung lumalabas sa isip mo eh. Kasi nga, meron kang bigat na dinadala. Kaya nga, tinuturo po ng talata na mahalaga
na tayo po ay magpatawaran sa bawat isa. Kung meron mang may nang argabyado sa'yo o may inargabyado ka, mahalaga na tayo po ay magkapatawaran para talagang maging magaan yung ating pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya wag niyong kalilimutan, sinasabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 32. Sabi po ng talata, "And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Ganon din po ang tinuturo doon sa Colossians chapter 3 verse 13, "Forbearing one another and forgiving one another, if any man hath quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye." Gusto ko lang bigyan ng pansin yung ginamit po na salita dito na faults. Confess your faults doon po sa talata. Siguro doon sa mga nag-aaral sa Bible school, meron kayo narinig na salitang harma theology, no? It speaks about kasalanan, galing sa salitang harmatia, no? Yung salitang harmatia, ginamit po ito sa Bible natin yung word na sin. In fact, for the wages of sin, sabi ng talata, di ba, is death. Yun po yung ginamit doon sa Romans chapter 6 verse 23. Pero dito po sa talatang ito, yung salitang faults, hindi po siya harmatia, kundi yung ginamit po dito na Griegong salita ay paraptoma. Ano pong ibig sabihin ng salitang ito? No? Pag sinabi po nating paraptoma, ito po ay, ibig sabihin po nito, ito yung mga lapses po natin. Ito po yung mga, kumbaga, in Romans 11:11, ginamit po doon yung word na fall. Doon sa Romans 4:25, same Greek word, ginamit po yung word na offense. At saka doon sa Matthew chapter 6 verse 14, ginamit naman po yung word na trespass. Kaya nga po sa Old Testament, kung maalala nyo, pag nagkakasala yung mga Israelita, meron silang tinatawag na sin offering, tapos iba pa yung tinatawag na trespass offering. Ano yung pagkakaiba ng dalawang offering na yun? Bakit merong sin offering pa, meron pang trespass offering? Kasi pag sinabi nating sin offering, ito yung kasalanan mismo nila directly kay Jehovah. Pag nagkakasala sila kay Jehovah, that is sin offering. Ibig sabihin, pag na-violate nyo yung Commandment 1, Commandment 2, Commandment 3, Commandment 4, ay yun yung nagkakasala ka kay Jehovah. Pag sinabi naman nating trespass, kayo'y familiar sa salitang trespassing, may kinalaman naman ito sa kapwa-tao naman natin, sa ating mga kapitbahay. That is trespass offering. Kaya, di ba, kung maalala nyo sa second part ng Ten Commandments, yung violation naman natin sa kapwa-tao natin. Kung halimbawa, nagkakasala tayo sa atin pong kapitbahay, nagnakaw, o kaya minarites mo yung kapitbahay mo, that is trespassing. That is trespass offering. So, dito po makikita natin, yung salita pong ginamit dito, yan po yung ginamit na word trespass. Ibig sabihin, pag nagkakasala ka sa iyong kapwa, yun po yan. Kaya nga po, napakasarap na pag ikay nananalangin ay naging maayos mo na ang inyong ugnayan sa isa't isa para pagharap mo kay God, pag nanalangin ka, wow, ang gaan ng pakiramdam kasi nakapagpatawad ka o kaya nanghingi ka ng tawad sa iyong kapatid na nagawan mo ng hindi maganda. Kaya para maging maganda ang prayer, maging effective ang isang panalangin, mahalaga po na na-confess natin, na ilapit natin sa ating kapwa. Nagpatawaran po tayo para mawala yung bigat. Kasi tandaan nyo po, mabigat ang epekto ng kasalanan. Ito yung malaking nagiging hadlang natin, una sa Diyos, at ang kasalanan din po, nagiging hadlang din ito para sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Tandaan nyo ang Great Commandment, pagmamahal sa Diyos, una, pangalawa, pagmamahal sa atin pong kapwa. Number 3, makikita natin dyan, a prayer of a concerned man. Sabi po ng talata, pray one for another that ye may be healed. Ayun. So pray, hindi po sinabi ng talata na pray for yourself, pray for yung personal mong pangangailangan, kundi sabi dyan, pray for one another. Mga kaibigan, mahalaga ang intercessory prayer pagdating sa Bible. Kaya nga po, minsan hindi man natin na-appreciate, pero marami po tayong mga laban sa buhay na ito na naging matagumpay po tayo. Maaring iba po sa inyo, kumbaga nagkaroon kayo ng magandang trabaho, maaring iba sa inyo, nakapasa kayo ng exam, yung iba sa inyo, gumaling kayo physically. Hindi man po natin ito ma-appreciate, pero alam nyo ba ang blessing?
may mga tao kasing nananalangin sa atin. No? Isipin natin ang church natin, 25 years na, ang Faith Baptist Church. Bakit tayo umabot sa ganun? Di naman tayo perpekto. Marami tayong mga kahinaan, marami tayong pagkukulang. Aba, ang blessing, may mga nananalangin. Hindi man natin sila mapalakpakan, hindi man natin sila ma-recognize, pero alam na alam ng kalangitan na merong mga nananalangin. May mga concern na kahit na nasa sulok lang yan, kahit nandoon lang yan, basta nananalangin po. Nalapit tayo sa Panginoon, ay, walang sinabi po yan. Doon sa mga, sa mga artista na kung ano ng mga pinagkikilos. Ito, lihim ito, si God lang ang kausap. Pero yun nga po, mahalaga na merong nananalangin sa bawat isa. Concern sa bawat isa. Kaya salamat po no, sa mga nananalangin sa amin. Hindi man namin mabanggit ang inyong pangalan. Maaring sa tagal-tagal nyong nananalangin, hindi man kayo nabigyan ng plaque. Okay lang po yan, no? Pero huwag kayong mag-alala because in the sight of God, sa Diyos na kataas-taasan, wala po makakalusot. Lahat may reward. Lahat po ay may blessing sa kanyang harapan. Basta gawin lang po natin. At pagdating ng araw, sabi nga ng 1 Corinthians 15:58, our labor is not in vain. Kaya yan po, no? Hindi man natin kilala yung ating mga pinapanalangin minsan. Sino ba yung pinapanalangin? Oh, well, kahit hindi mo siya kilala, ipanalangin mo lang siya. Napakalaking blessing na po yan. At hindi man po natin kumbaga, hindi ka man makapagbigay ng material sa lahat ng kakilala mo, basta maipanalangin mo lang sila, napakalaking blessing na po niyan. Let's pray for one another, mga kapatid. Tandaan nyo po, mabigat ang spiritual warfare. Kaya kinakailangan natin ng prayer sa bawat isa. And, panghuli po, number 4, prayer of a committed man. Sabi nga, fervent prayer. Ito po ay maalab na pananalangin. Talagang grabe yung commitment sa prayer na ito. Kaya nga, basahin ko lang yung sinabi po ni Matthew Henry regarding sa part na ito ng verse. Sabi niya, it is not enough to say a prayer, but we must pray in prayer. Our thoughts must be fixed, our desires firm and ardent, and our graces in exercise. And we thus pray in prayer, we shall speed in prayer. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, pag talagang nananalangin tayo, gaya nga nung na-share ko rin nakaraan, di ba sabi, hindi yung hypocrites, hindi yung drama, hindi yung artista, kundi talagang alam na alam ng Diyos sa kaloob-looban natin kung talagang seryoso tayo when it comes to our prayer. Hindi yung basta makapag-pray lang. Alam nyo, maaaring nagiging guilty tayo minsan dito. Madalas po kasi nagkakaroon tayo ng, parang hindi na sa puso na pananalangin, lalo pag nagugutom na. Diba? Pag nagugutom ka, okay, let's pray. Lord, salamat sa food. Amen. Parang makapag-pray lang, 'di ba? Yung wala talaga yung minsan yung parang talagang nagpapasalamat, talagang you really appreciate God, you really thank Him dahil sa blessing na ibinigay niya. Kasi yun ang hinahanap ng Panginoon. Yung talagang tayo ay may commitment sa prayer na talagang alam natin we're talking to a person, no? To the person na nag-create ng lahat ng bagay, yung ating Tatay sa langit. Is ganun po, yung talagang marubdob na panalangin, nag-iinit na panalangin, heartfelt na prayer. Yan ang hinahanap po ng ating Panginoon na klase po ng panalangin sa Kanya. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, salamat po, no, dahil tayo ay binigyan ng Panginoon ng direct access sa Kanya. Kaya dahil sa direct access na ito na binigay sa atin ng Panginoon, huwag nating ismolin ang panalangin. Tandaan niyo po, nakikipag-usap tayo sa pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pinakamataas sa lahat. Kaya tayo po ay, kumbaga, siguraduhin natin na sa ating pag-pray, hindi lang ito basta-basta lang na ginagawa lang natin, kundi talagang tayo po ay merong sagradong oras na talagang yung prayer na alam mo na may kausap ka, na yung kausap mo na yan, yung tatay mo sa langit, at hindi yung basta lang makapag-pray ka, na masabi lang na ikaw ay nag-pray. Kaya ang Diyos natin, of course, when it comes to prayer, ang tinitignan niya, hindi yung panlabas, ang kagandahan sa Panginoon natin, kitang-kita niya kung ano ang atin pong kaloob-looban. Kaya again, sabi ng Bible, we have to confess your faults one to another,
and pray for one another that ye may be healed. Tandaan niyo po sa pagpapagaling, hindi lang naman ito regarding sa physical. Of course, alam natin kayang magpagaling ng Diyos physically ayon sa kanyang kalooban. Pero sa pamamagitan ng prayer, minsan may mga problema rin, may karamdaman din emotionally. May mga problema din po, minsan, kumbaga, stressful ang isang tao, na-stress na siya. Pero malaking bagay na tayo po ay nagpapanalanginan sa bawat isa. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa paalala mula po sa iyong mga salita. Lord, salamat po because ikaw ang nagbigay ng righteousness sa amin. Hindi kami righteous. Kaya nga salamat for giving us new life. Na kami ay naging righteous because sa ginawa ni Jesus Christ sa amin. And because of that, kami po'y mga anak mo na at meron na kaming direct access to you, dear Father. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan po, Lord, ng panalangin ay pwede po naming ilapit, Lord, ang mga kahinaan namin sa iyo. At kung meron man pong mga kasamaan kami, kumaga may naging katampuhan man, kung meron mang kapatiran na hanggang sa ngayon meron kaming bigat na dinadala na hindi pa kami nagpapatawaran sa bawat isa, Lord, tulungan niyo po. Hindi maganda na ang magkakapatid sa Panginoon ay may samaan sa bawat isa, may bigat na daladala. Kaya nakakahadlang din ito, ginagamit din ito ng kaaway para kami ay magkaroon ng kabigatan pagdating sa panalangin. Kaya Panginoon, help us na makalaya kami sa tanikalang ito, na matuto kaming magpatawad, at kung kami man ay nagkamali, matuto kaming humingi ng sorry. Lumapit dun sa mga taong aming nagawa ng hindi maganda. Dahil hindi rin po maganda kung ang aming, lalapit kami sa iyo na aming tatay, pero sa aming kapatid ay meron kaming tampuhan, meron kaming hindi magandang relasyon, Panginoon. Kaya teach us na maayos po itong ganito, Panginoon. And Lord, lagi niyo po kaming paalalahanan na maging concern kami sa aming mga kapatiran. Patuloy namin panalangin ang aming mga pastors, missionaries. Tulungan niyo kami na ipanalangin ang aming mga kapitbahay, mga kaopisina, mga katrabaho na hindi pa po mananampalataya. Let's pray for them. At higit sa lahat, pag-pray po namin ang mga kapatiran, pray for one another. May mga kapatiran po kami, maaring iba nananatahimik lang, pangiti-ngiti lang, pero hindi namin alam, may mabigat palang problema. Kaya teach us, Lord, to pray for one another. Huwag naming ipagdamot sa kanila na ipanalangin po sila. Napakasarap na ang isang kapatid ay ipanalangin. Maaring sabihin man namin, hindi naman namin ka-close si ganito at si ganon. Lord, hindi po. Kahit sino po yan, panalangin po namin. Yan ang kalooban mo para po sa amin. And Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kumbaga kami ay maging committed sa prayer. Wag lang po yung parang ritual lang ang panalangin. Wag yung parang showbiz lang. Wag yung parang may maipakita lang. Kundi talagang maging mainit kami when it comes to our prayer. Maging committed kami. Lagi kami talagang magbigay kami ng oras, magbigay kami ng araw, ng lugar, para gawin namin ang personal na pakikipag-ugnayan sa iyo. Masabi namin sa iyo ang nilalaman ng aming puso. Mapasalamatan namin ka. Makapagbigay kami personal na pasasalamat sa iyo. At masabi namin ang nilalaman ng aming puso sa iyo, Panginoon. Dahil sa mga panahong ito, napakahalaga na kami ay lumalapit sa iyo. Nakaka-stress ang mga balita. Maaring may mga nagtatrabaho na stress sa trabaho, na stress sa mga kapitbahay. Lord, teach us na idulog namin ito. Ibuhos namin sa iyo lahat. At salamat, Lord, because your word is very clear na we have to cast our burdens upon you because you careth for us. Salamat po sa mga ganyang pangako, Panginoon. At muli, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen.